Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. At ngayon pong araw na ito ay Friday. At ngayon pong Friday na ito, pag-usapan natin yung final part ng ating topic, yung mga katangian ng pagsisisi. Yan na po yung pinag-uusapan natin at ito ngayon yung final part. And kayo pong nanonood sa akin right now, kung naaalala at nasubaybayan ninyo yung mula part 1 hanggang part 4, sabihin nyo nga yung 4 na katangian ng pagsisisi dito sa comment section. Patingin nga. Okay, isulat nyo po dyan. And kung kakanood nyo pa lang at nasubaybayan mo agad part 5 at hindi mo po alam yung part 1, huwag ka na lang mangopya dyan. Punta ka na lang po sa YouTube channel natin. Maybe pagkatapos nitong program na ito. And then panoorin nyo po yung explanation ng part 1 hanggang part 4 dyan sa ating UCKG Hong Kong channel sa YouTube. Then punta po kayo sa playlist. Nandyan po lahat ng programs natin. And we are talking about pagsisisi. Merong mga katangian yung pagsisisi. Unang-una sa lahat, sinabi natin na ang pagsisisi ay hindi paninisi. Nung part 2, pinag-usapan naman natin na dapat i-check natin yung sarili natin. Suriin nating mabuti yung sarili natin. And then, afterwards nating masuri yung sarili natin. Kailangan natin aminin sa Diyos yung pagkakamali natin. Sabi ng Panginoon, nagkamali ako sa iyo, patawarin mo ko. And kahapon, nasabi natin na hindi sapat na maamin mo lang. Dapat talikuran mo rin yung ginagawa mong mali. So ngayon, final part. Alam nyo po ba na siguro nandito na kayo sa stage na tinalikuran nyo yung mali. Mayroon pang isang kulang. Ano yung kulang na yan? Pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ano yung kulang na yan? Ito. Sabi dito, ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. So dito, makikita natin, Pastor, di ba yan ang napag-usapan natin, talikuran. Yeah, talikuran. Pero sabi dito, isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. So, hindi po sapat na talikuran lang. Sabi pa nga dito, talikuran lahat. Yan o, talikuran ang lahat. So, ano po yung final part? Ang final part is ito, pagsuko ng 100% sa Diyos. Pagdating po sa Diyos, it's all or nothing. Walang middle. Hindi ka pwedeng nandun sa or. No. It's always gonna be all or nothing. And then the moment you choose na sumunod sa Diyos, kasi, okay, fine, tumalikod ka na sa masama mo, sa masama na pag-uugali mo. And then what's next? Hindi po sapat na hindi ka gagawa ng tama. Kailangan mong sumunod sa Diyos. Kailangan mong sundin lahat. As in lahat. Hindi pagsunod sa Diyos na hindi tinalikuran ko na yung pagsisinungaling. Ngayon, ano na lang, white lies. Kasi maganda naman intention ko. I keep on repeating you sa inyo. I keep on repeating on you na hindi sapat yung good intention. It must be the right intention. So, dapat mo pong sundin lahat. Kasi kung kalahati, hindi po matatanggap yan ng Diyos. Diba? One time sinabi ng Panginoon, may nagtanong sa Panginoong Jesus, ano ang pinaka-importanting kautusan sa lahat? And then sinabi ng Panginoong Jesus, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pagkatao. Ibig sabihin, 100%. Kasi the moment na iso-surrender mo yung 100% sa kamay ng Diyos, yung buhay mo sa Diyos, hindi lang kamay, hindi lang braso, hindi lang ulo, paa, no, hindi ganyan. Pagdating sa pagsuko sa Diyos, ang natatanggap lang ng Diyos,
yung 100% mo. That's the reason why sa final part ng sabi natin program natin ito, pag-isipan niyo po yung sarili ninyo. Ano kaya yung kulang kung bakit hindi ka pa matanggap ng Diyos? Kasi ulitin ko, ang natatanggap lang ng Diyos ay 100%. So ngayon think, bakit hindi ka pa natatanggap ng Diyos? Ano pa yung kulang na hindi mo isinusuko? Ikaw lang po makakasagot niyan. At huwag ka pong lalapit sa akin, Pastor, ano pa kayang kulang? No, it's gonna be between you and God. And for sure, God will reveal kung ano yung kulang. Okay, yun po yung final part ng ating pinag-uusapang katangian ng pagsisisi. Just do not forget lang rin po na starting bukas and then Sunday, meron tayong prayer ng inner healing for all women. Hindi lang ng church, kundi kahit siguro nga po may mga kakilala kayo na really they are suffering a lot kasi may problema na sila dito sa Hong Kong, may problema pa diyan sa Philippines. So parang halo-halo na, nai-stress na sila, napipressure na sila ng napakaraming problema. So imbitahin niyo po sila para makapunta sa tahanan ng Diyos. And for sure, itong kaluluwang ito, magkakaroon ng healing. Hindi lang physical, kundi healing, especially sa kalooban. Ito po yung address at schedule natin ngayong weekend. Feel free to visit us. Ito rin po yung address, ito rin po yung helpline natin. Okay? So paano po? Sa Monday, magkita-kita po tayo. Hindi, sa church muna magkita-kita tayo ngayong weekend. Then sa Monday, sa ating Midday Boost program, kasama ko ulit yung wife ko to make yung program, to share something na pag-uusapan natin for the whole week rin. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Mag-ingat kayo. Bye-bye.